Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Chen Yumol. Reaksyon niya ito sa pahayag ni Congressman Sandro Marcos. Ito ang pahayag ng kongresista. Tatay ko ang naglinis ng korupsyon sa Pilipinas. Wow naman, palakpak naman dyan. Ito ang sinasabi rin ni Claire Castro na pasalamat tayo sa Pangulo dahil siya ang whistleblower. Kung hindi pa dahil sa kanya, hindi mabulgar ang talamak na korupsyon sa Pilipinas. Ayun, so lininis daw ang korupsyon. Ito naman ang payag ni Chen Yumol. Nilinis ba kamo? O ang kaban ng bansa ang malinis na? Sobrang kapalan na ng mukha ang mga ito. Tingin nila sarili nila yung sila, champions of good governance. Kaya nga nagmamayabang bagong Pilipinas. Ito na, may pag-asa. Malalato ko tuloy nung kampanyahan pa nung May 12 election. Sabi, kung gusto nyo ng madilim na pangyayari, botohan nyo ang mga kandidato sa Duterte. But kung gusto nyo ng mas maaliwalas, mas progresibo na pamumuhay, botohan nyo ang alyansa. Anong nangyari? Nabasura sila, natalo ang karamihan. Lalo na yung kandidato ng Partido Federal, 3-0, wala talagang lumusot sa kandidato ng Marcos. Kita mo ang hina niyang presidente. So tingin nila is they're doing good for this country. Kaya sabi ni Auntie Claire is di bali daw na mababa ang rating ng Pangulo. Basta alam ng Pangulo na tama ang ginagawa niya. Ano yung tamang ginagawa niya? Nilalabanan niya ang korupsyon. Ano bang punot dulo? Bakit nagka-korupsyon ng matindi sa Pilipinas? Ngayon, dati-dati, nandyan naman ang korupsyon, lalo na sa DPWH. Kahit saang presidente, kaninong presidente, may korupsyon na sa DPWH. Kaya lang, malit lang. Sabi nga ni Curly Discaya is, panahon ng Pinoy administration, may kickback 10%. Panahon ng Duterte, tumaas ng kaunti 12 to 15%. Itong Marcos Jr. na lumobo 30 to 40%. Bakit? Follow the leader . So, kaya na ngayon, kawawa na ang ating bansa dahil sa talamak na korupsyon na ito. Bumulusok ng ating ekonomiya. For 3 straight years, ang economic growth target ng gobyerno ay hindi niya naaabot. So lalo na ngayon, dahil wala na mga mamumuhunan, foreign and local investors ayaw nang magnegosyo. Kasi sino pa naman ang gustong magnegosyo sa ganitong kalakaran na talamak ang korupsyon kaliwat kanan, to a point na pati na ang Japan at South Korea na dati tumutulong sa atin, nagbibigay ng loan, ngayon wala na. Galit na ang Japan yung JICA, kasi yung sinuportahan ng Japanese government JICA, yung subway, for 3 straight years, yung counterpart fund ng national government para magpatuloy ang subway, palaging binabawasan. So, sino pang gustong tumulong sa atin yung ganyan? South Korea, yung pautang nila para sa infrastructure projects, binawi. Kasi baka mauwi lang daw sa korupsyon. Kung totoong nilinis ng Pangulong Marcos Jr. ang korupsyon, di sana mataas na ang ratings niya ngayon. Unang negative rating niya SWS. Sabi ng Pangulo, isang survey lang yan. Let's look at other surveys.
Ayun, sinampal siya ng katotohanan. Sumunod ang Pulse Asia, lalong bumulusok. Negative 14 at negative 15 ang kanyang performance and trust rating. Ano pang masasabi niya? Wala daw siyang pakialam kahit mababa ang ratings, basta magtrabaho lang siya ng magtrabaho. The fact na mababa ang rating niya, ibig sabihin hindi satisfied ang Pilipino, taong bayan, sa kanyang ginagawa. Yung areas of governance, fighting corruption, ilan ang kanyang rating? Negative 55%. Majority, sobra sa kalahati. Mahina ang gobyernong Marcos Jr. sa paglaban kontra sa korupsyon. Tapos ngayon yan, ipagmamalaki ng kongresista na tatay daw niyang naglinis. Mahiya naman kayo. Nagsalita si Mayor Magalong. Sabi niya, Ilocos Norte, sobrang maanomalya ang mga flood control projects dyan. So tama itong sinasabi ni Governor Chavit Singson, Congressman Pulong Duterte, na maraming nagrereklamong mga residente na maanomalya nga ang mga projects. So pinaimbestigahan ba nila sa ICI? Wala. Ang inuuna, Davao So kaya nagagalit ang taong bayan sa administrasyong ito is lumalabas selective ang kanilang investigasyon. Mabilis lang sila kung Duterte ang imbestigahan, Davao, ganyan. Pagdating na sa kanila, parang exempted. Huwag nyo kaming isama dyan. Ngayon, ano nang nangyari sa kanilang ICI? Nasa ICU na. Hilimat yun. Nag-resign na ang lahat except sa chairman. So anong gagawin nila sa ICI? Don't know, goodbye. So ombudsman na lang. Ngayon, natapos ang Pasko, walang nakulong. Yung bagong promise, bago niya mag-New Year, may makukulong. Ngayon, New Year na. As of now, wala pa rin akong nababalita ang nakulong. So, good luck, Congressman Sandro Marcos at iyong tatay. Sana nga, totoong malinis ninyo ang korupsyon sa Pilipinas. Salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel, mga kaibigan. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So gitabangan lang ang balo sa pagdala sa yangero. Karon mo na ni ang itsura sa atop ni nanay sa tagaan na mugiro. So naa sa hero mga buslot na og ipang butangan na gani og sako. So mga dagko na gid kayo og buslot. Og ipang sumpay-sumpay lang gani ang mga hero nga uban. So ang wala na kuan ang sako na lang yun. Salamat sa Ginoo daw sa nagtabang sa sin. Oo. So ikaw na nay usa ka kabalo. Oo. Pila na katuig na nay sa imong pagkabalo? 24 na. 24 na katuig. Ayat pa ko sila og tabang kasing-kasing. Oo, so wala gayud kasukad na kadawat og tabang. Wala. So karon pa ka. Karon pa gyud. Pila na day na nay ang imong edad? 57. 57. So karon pa ang tabang niabot sa imong kinabuhi nga 57 na imong edad. Oo, pila imong anak na nay? Napulo. Napulo. So tanan na ay pamilya? Wala pa. Wala pa. Upat pa ang nakapamilya. Upat pa ang nagpamilya. So ikaw lang gabuhi sa imong mga anak? Ako gyud. Mura na kog lalaki kay tanaw akong kuano. Oo. Di man na pareha sa kanang may trabaho. Kung natay trabaho, mura tarag lalaki. Oo, gamuso ra sad ka na nay. kamuso ta. Mm. Salamat sa nagtabang sa sin. Labi na karong nga Pasko, gitabangan ko. So salamat kaayo. Makaatop na ka. Makaatop na
Pila na din ni katuig na imong balay? Yes. 20 na. 20 na katuig. 20 na. Sudugay na gid kayo. Sige, salamat kayo nanay.